Kinumpirma ni Senador Raffy Tulfo na ang anak niyang kongresista ang sakay ng tiniketang SUV na dumaan sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Bagaman hindi naka-8 plaka, may sticker ito ng official seal ng House of Representatives. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Huwebes, pinara ng Special and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang SUV na ito dahil bawal sa EDSA busway, pati ang kanyang kakonvoy na isa pang itim na SUV. Unang tinikita ng lead car na may sticker pa ng official seal ng House of Representatives. Ang rehistro ng sasakyan nakapangalan naman kay Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senador Raffy Tulfo. Bagaman hindi siya ang nagmamaneho. Wala pang sagot ng subukan naming kuhanan ng panig si Congressman Tulfo. Pero nakausap ng Senate media ang kanyang ama. Na-flag down daw po yung sasakyan. Balitaan ko lang actually, tumakas ba? Issue. Issue. So, hindi tumakas. Pag hindi tumakas, wala akong naging problema. Pag hindi silang abuso, hindi nagmura, wala akong problema. At naka-8 pang plaka niya, hindi. Regular plate lang, sir, parang regular. Para kay Senador Tulfo, sapat nang nagpatiket at humingi ng paumanhin sa kanya ang anak. Hindi rin daw anak niya ang nag-abuso, kundi ang driver nito. Well, in-admit naman niya, yung may susunungan niya, nag-apologize siya. So, naging problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Mahirap talaga eh. Hindi siya masyado. Kaya lang, it so happen, na nagamit kayo, nakakaalam pa, nagmamadali siya. Yung driver niya ata ang tumasok. Pero pinagalitan daw ng senador ang anak na kinumpirma niyang sakay ng sasakyan nang mahuli ito. At pinagalitan ko siya. Pinagsabihan ko po. Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize ko sa akin. So, sir, sino po yung kasama sa convoy? Aside from... Siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng SAIC tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inihain na sa Korte Suprema ang petisyon na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil sa pagkakaroon ng mga blanco sa BICAM report na pinagbasihan nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Ipinakita ni Davao City Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang petisyong inihain nila sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 6.3 trillion peso 2025 national budget. Paglabag daw sa konstitusyon ng pagkakaroon ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act. Ang pinasasagot sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Cheese Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. We welcome any petitions to question any law that Congress passes at para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika ng pamahalaan. Hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Sir, pwede man yun ang comment sa petition ng Supreme Court at sa petition nila kung ungab sa Supreme Court na... I'll study. I'll get back to you. Sabi naman ni Bersamin, hindi pa raw nasisilbi sa kanya ang petisyon kaya hindi niya pa nakikita ang laman nito. Kanina nakita ng GMA Integrated News ang kopya ng BICAM report ng 2025 budget mula sa Legislative Library, Archives and Museum ng Kamara. Dito makikitang may mga blanco nga sa dokumento. Kahapon, inamin ni House Appropriations Chairman Representatives de la Kimbo na may mga blanco nga silang items sa BICAM report pero hindi raw nito maapektuhan ang validity ng budget dahil napag-usapan na ang pondo para sa mga ito. Binanggit din sa Supreme Court petition ni Ungab at Rodriguez na labag umano sa saligang batas ang pagdadagdag ng Kamara at Senado sa kani-kanilang budget na lagpas sa ipinanukala ng Pangulo. Pinagmukha lamang daw na edukasyon ng may pinakamalaking budget allocation dahil isinama dito ang ilang institusyong nasa ilalim ng Defense at Interior and Local Government Department. At labag din daw sa konstitusyon ng pagtanggal sa pondo ng PhilHealth. Pero sabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Vice Chairman ng Appropriations Committee, the PhilHealth is technically a income generating agency eh.
So it's a wrong nomenclature to say na ito ay budget binibigay annually. It's a subsidy of the government. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bumuhos ang pagmamahal at pagpupugay sa huling araw ng public viewing ng labi ng tinaguriang Queen of Philippine Movies na si Gloria Romero. Bukas i-cremate ang labi ni Romero na mamimiss daw ng kanyang pamilya, kaibigan, katrabaho at fans. May report si Aubrey Carampel. Halos walang patid ang pagdating ng mga gustong magbigay-pugay sa pumanaw na Philippine movie icon na si Gloria Romero. Kabilang si dating Pangulong Joseph Estrada na nakatrabaho rin ni Tita Glo. Naroon din si Iza Calzado na gumanap bilang young version ng karakter ni Gloria sa pelikulang Moments of Love. Nawalan tayo ng isang icon. Napakaganda niya. Hindi lamang dahil sa itsura niya, kundi sa kanyang pagdala sa sarili, pakikipagkapwa-tao. She was really a beautiful human being. Kahapon ay sunod-sunod din ang dating ng mga nakiramay na personalidad. Mula sa showbiz hanggang sa politika. Kabilang ang matalik niyang kaibigan na si Daisy Romualdez at sina Vilma Santos at Sharon Cuneta. Pati si Barbie Forteza na nakatrabaho naman ni Tita Gloria sa mga kapuso series na The Half Sisters at Meant to Be. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos na nakasama ni Tita Gloria sa Marcos Sr. biopic na iginuhit ng tadhana noong 1965. Para kay Film Development Council of the Philippines Chairperson Jose Javier Reyes, maituturing na Queen of Philippine Movies si Tita Glo. Kung paano niya tratuhin ako bilang writer, bilang director, ganyan din niya tratuhin ang mga utility, even down to the smallest person on the set. So that for me is a rare quality. Maging ang fans, matyagang pumila sa public viewing ng labi ng aktres mula alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Ngayong huling gabi ng burol ay may necrological services naman kung saan magbibigay rin ng eulogy ang pamilya at mga kaibigan ng veteran actress. Bukas ike-cremate ang kanyang labi. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok, 24 oras. Magsasagawa ng joint military exercise ang Pilipinas at Amerika sa Pebrero. At kabilang sa mga gagamitin dyan, ang Typhoon missile launcher na inilipat sa sikretong lokasyon sa Luzon. Nakatutok si Chino Gaston. Isinisikreto lang ang lokasyon sa Pilipinas pero kinumpirma ng Philippine Army na gagamitin ang medium-range Typhoon missile launcher ng Amerika sa Salaknib Joint Philippine-US Military Exercise sa Pebrero. Katunayan, isa pang platoon ng Philippine Army ang tuturuan sa paggamit ng payload delivery system ng missile launcher. Noong nakarang taon, may isang platoon na ng Army na nagsanay sa paglilipat at pagdedeploy nito. Hindi na rin dinitalye kung saan gagawin ang Salaknib Joint Military Exercise. Ang pananatili ng Typhoon missile launcher ng Amerika sa Luzon, ilang beses nang pinuna ng China. Kung ilalagay sa mainam na lokasyon, kayang abutin ng missile nito ang anumang parte ng EEZ ng Pilipinas, pati na ang parte ng Southern China at Southern Russia malapit sa dagat. Dahil pangalawang platoon na ang magsasanay sa paggamit ng Typhoon, tinanong ang AFP kung balak bang bumili ng Pilipinas ng sandatang matagal nang inaalmahan ng China. It's more of the familiarization of any new advanced weapons system for the armed forces basically. And of course our interoperability with this kind of weapons. As mentioned previously by the Commanding General Philippine Army, we are proposing for the same capabilities. So, kaya hanggat nandito yung MRC, we maximize yung kanilang utilization to train our personnel sa mga ganitong new technology. Dati nang sinabi ng AFP na walang karapatan ng sino mang bansa na diktahan ang Pilipinas kung pipiliin itong maglagay ng mga missile sa Luzon para depensahan ang sarili. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Babantayan na ng COMELEC ang mga ikinakasang political survey.
na pwedeng maka-impluwensya umano sa mga botante. Maglalabas din sila ng guidelines kaugnay naman sa paggamit ng mga celebrity o influencer sa pag-endorso ng kandidato. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa 11 ng Pebrero na ang simula ng campaign period ng mga tatakbong senador at party list. Kaya pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC kung paano babantayan ang wastong pagdedeklara ng mga kandidato ng gagastusin sa pangangampanya. Isa sa tinitingnan ang pagkakaroon ng celebrity o kaya ay influencer na mag-endorso sa kandidato. Hindi raw kasi agad-agad natatanggapin ng COMELEC ang madalas na dahilang libre ang kanilang serbisyo. Kung nabayaran sila, kailangan din nilang magbayad ng kaukulang tax. At yung kandidato o partido, kailangan ideklara ito sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isa sa publiko raw ng COMELEC. Sa ilalim ng batas, 3 piso lang kada rehistradong botante ang pwedeng gastusin ng national candidate na may partido. 5 piso kada botante naman ang pwedeng hiwalay na gastusin ng isang political party. 5 piso kada botante rin ang pwedeng gastusin ng independent national candidate. Kung makakapag-avail kayo ng influencers, di magbayad lang ng tamang buwis o i-report lang sa COMELEC para lang alam namin magkano ang ginastos. Compliant pa ba sila sa 3 piso o 5 piso as the case may be na pinoprovide ng ating batas. Maglalabas daw sila ng guidelines ukol dito sa lalong madaling panahon. Tinitingnan din ng COMELEC kung paano mababantayan ang mga political survey na maaari ring maka-impluwensya sa mga botante. Mukhang walang compliance doon sa decision ng Korte Suprema, lalo't ang pag-uusapan ay pag-reveal sino ang nagkomisyon, saan kinuha yung mga respondents, ano ang mga parameters ng mga questions, at the same time, ano ang scientific basis o yung mismo sa paano nag-arrive sa mga data. Kaugnay pa rin sa eleksyon, pumirma sa Memorandum of Understanding ang COMELEC at TikTok para labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media app. Naglunsad din ng TikTok ng election center na matatagpuan sa app nito kapag nag-search ang users ng impormasyon kaugnay sa eleksyon. Pumirma rin ang COMELEC ng Memorandum of Agreement kasama ang National Commission on Indigenous Peoples para mapalakas ang pakikalahok ng mga katutubo sa eleksyon at maprotektahan ang kanilang karapatan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Hindi lang sa TV, radyo at online ang ating panata kontra fake. Dahil hanggang sa mga paaralan, nagtuturo ang inyong team totoo ng pagsusuri sa social media at pagiging responsabling botante. Ang GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series sa Mindanao, tinutukan ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa Mindanao leg ng GMA Masterclass Election 2025, Dapat Totoo series, naging sentro ng diskusyon sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro City ang pagiging responsableng botante at pagiging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Kapag nakakita kayo ng content, what do? You have to watch, read, and listen. Consume the content, but for the purpose of finding out kung talaga bang yung content na yan ay totoo. Especially now that deepfake content has been circulating. Pagpili rin ng tamang kandidato ang binigyang diin sa huling bahagi ng Mindanao leg sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon, na dinaluhan ng libu-libong estudyante. This masterclass is not just an event. It is actually a call of action. It is a testament to the critical role that informed and responsible citizens play a vital role in shaping the future of our nation. The challenge of discerning truth from misinformation becomes even more pressing. Fake news undermines not just individual understanding but also the very fabric of democracy and governance. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang kahalagahan sa pagiging masinop at fact-checkers bilang depensa sa mga nagpapakalat ng maling balita o impormasyon.
We, the people, are the leaders. We are the deciders. So make yourselves knowledgeable about these issues. Watch the news on TV. Read digital. And don't fall, rather, for slogans, one-liners, screamers, and hate peddlers. Mula sa GMA Regional TV, ako si Cyril Chavez, nakatutok 24 oras